Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit ka, nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya't paglingkuran ng may kasayangan. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, nasa Sabado tayo ng ika-33 na linggo ng kanilang panahon, at ngayon ay 22 ng Nobyembre, atin pong gunitain si Santa Cecilia, dalaga at martir, patrona ng sining at musika. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor, pambansang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at para sa lahat ng mga apektuhan ng mga kalamidad gaya ng bagyo, baha at lindol. Mga minamahal kong mga kapatid, sa unang aklat ng Makabiyo, si Haring Antioco ay nagkaroon ng paghihirap sa kanyang buhay bago siya mamatay dahil sa kanyang mga ginagawa na paglabag sa kalooban ng Diyos, samantalang sinalakay ang mga Israelita, lalo na ang ginagawa niya doon sa templo ng Jerusalem na nilapastangan ang templo. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon tungkol sa pagkabuhay muli, na tayo sa panahon ng buhay dito sa mundo ay kailangang sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi yung ginagawa ng mga Saduceo na hindi naniwala sa pagkabuhay muli, sapagkat sa panahon na mamatay ang tao, gaya na tayo ng mga anghel, hindi na mag-asawa ni hindi na gagawa ng mga bagay-bagay sa mundo. Kung minsan ang mga ninanais sa mundo ay siyang nagbigay ng pagtulak kung ano ang ating ginagawa, at dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia
na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mo sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay si Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kaunahong hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mahukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil nabiyag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastanga ng walang kapantay na inlagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod sa Bethsur ay ginawa ng kuta. Sa mga balitang ito ay natakot ang hari at lubhang nabahala. Buga ng kanyang kabigo ay siya nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niya malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-alala. Naitatanong ko sa akin sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alaman ninyong hindi ako maigpit sa aking pamamahala, ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis ko lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo, at pinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahil sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan, iyong mga hintil at mga balakyot,
alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hentil nahulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nanghihirap, maging mga api may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may isang Sadusiyo na lumapit kay Jesus. Ang Sadusiyo ay hindi naniwala sa muling bubuhayin ang mga patay. Guro, ano nila? Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kilalaning asawa niya, yamang na pangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang lalaki at ang babae nag-aasawa. Ngunit ang lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga iskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro,
at wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon, kasama ko po sa misa natin ngayon si Father Frank Villanueva, ang pinaka-senior na pari dito sa Quiapo. Ngayong araw, 22 ng Nobyembre, ay pagunita kay Santa Cecilia na naging martir at sa kauli-hulihan ng kanyang buhay, siya ay nag-aawit ng papuri sa Diyos. Sa ating mga pagbasa ngayong Sabado ng ika-33 na linggo ng kariwang panahon ng unang taon ng ating liturhikong pagdiriwang, atin pong tunghayan ang tungkol sa kamatayan at buhay. At lalo na ang tinatawag na pagkabuhay muli o resurrection. Marami pong mga tao na hindi naniniwala tungkol sa pagkabuhay muli. Marami rin ang naniniwala na may buhay pagkatapos ng kamatayan. At ito'y tinatawag na resurrection o pagkabuhay muli. Sa salita ng ating Panginoon, ang pagkabuhay muli ay kaya. Pero dahil ang ating pong Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 20, verso 27 hanggang 40, ay nasulat sa original na pagkasulat sa Koinoko na Griego, ito po ay tinatawag na Anastasi, na nasalin naman sa Latin, resurrectio. Sa ating salita, pagkabuhay muli. At sa ating mga pagbasa, ang unang pagbasa natin na mula sa unang aklat ni Makabeo ay tungkol kay Haring Antioco, na kung saan siya ay nagpunta sa iba't ibang lugar dahil sa kanyang paghahangad na makasamsam ng maraming kayamanan gaya ng ginto at pilak, at pinahirapan niya ang lahat ng tao. At nang siya ay nagpunta sa Hudiya, kanya pong pinahirapan ang mga Israelita at naglapastangan siya sa templo ng Jerusalem. At dahil doon, sa kaulilihan ng kanyang buhay, bago siya mamatay, siya ay pinahirapan. At nagtanong siya kung ano yung kahulugan ng buhay at ng kamatayan. Kaya po, ang tungkol sa buhay at kamatayan ay siya pong dapat nating paghandaan, ay dapat nating tingnan, hindi ayon sa sistema ng ating pag-isip o antas ng ating pag-unawa, bagkus ayon sa mensahe ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 9, kailangan nating tingnan ang tungkol sa kaligtasan na dulot ng Diyos. Kaya tayo magsabi, poon, pupurihan kita sapagkat ako'y ligtas na. Kapag tingnan po natin ang ating kaligtasan, ito ay hindi po kaligtasan dito sa buhay ng mundong ibabaw, bagkus ang kaligtasan ay lampas pa ng buhay dito sa mundo. Kaya mayroong resurrection o mayroong pagkabuhay muli. Pero may mga grupo ng tao sa Israel na hindi naniniwala tungkol sa pagkabuhay muli. Sila po ay tinatawag na mga Sadusiyo. Ang mga Sadusiyo ay mga yaman, mga negosyante at may-ari ng malaking lupa,
At dahil sa kanilang kapangyarihan at kayamanan, ang akala nila na wala na pong pagkabuhay muli sapagkat natanggap na nila ang biyaya dito sa mundong ibabaw. Pero may mga grupo din ng mga naniniwala ng pagkabuhay muli sa Israel. At ito yung mga iskriba, mga parisiyo, mga Essenes, at iba pang mga grupo sa Israel. At dito sa ating Ebanghelyo, ang mga Sadusiyo ay kanila pong tinatanong ang ating Panginoon tungkol sa pagkabuhay muli. At upang bigyan ng pagsubok ang Panginoon tungkol sa kanyang mga panindigan, tungkol sa kanyang paniniwala, tungkol sa pagkabuhay muli, ay kanila pong itinanong ang tungkol sa kautusan ng Levirata o tinatawag na Levirate Law. Ano po itong Levirate Law? Kung atin pong tingnan sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 25, verso 5 hanggang 10, na kung saan ang pag-ugnay ng pamilya ay dahil sa tinatawag na linyada o lipi ng pamilya, na kung saan kailangan na mayroong panganay. At itong panganay o firstborn, siya yung pinakamahalaga at sa kanya magmumula ang kapangyarihan ng pamilya o ng clan. Kaya kapag siya'y mamatay na walang mga anak, ang balo ng asawang lalaki ay dapat maugnay uli sa linya ng pamilya. Kaya ang kasunod na lalaki sa pamilya ay dapat maging asawa ng balo. Ito yung tinatawag na Levirate Law. Pero ang anak ng kasunod na bahagi ng pamilya ay maging anak noong namatay na lalaki. Ito po ay pag-iisip na kung saan dapat buo ang linyada ng pamilya. Pero itong mga Sadusiyo ay hindi naniwala ng pagkabuhay muli. Sabi nila, o halimbawa, mayroong 7 magkakapatid. Itong mga 7 magkakapatid, ang isa namatay, wala siyang anak, kasunod, pangalawa, pangatlo, hanggang namatay silang lahat at parihas na balong babae ang kanilang pangasawa. Kung mayroong pagkabuhay muli, sino ngayon ang maituring na asawa ng babaeng ito dahil silang 7 ay naging asawa niya dito sa buhay sa mundo? Maganda po yung sagot ng ating Panginoon. Una, sinasabi niya na dito sa mundong ibabaw, dahil mayroong kamatayan, mayroon pang pag-asawa. Pero sa pagkatapos ng buhay ito sa mundo, dahil wala na pong tapos na po yung kamatayan, espiritu na ang tao, kaya tulad na sila ng mga anghel, wala na pong pag-asawa. At dahil nasa pamilya na po sila ng Panginoon Diyos na isang espiritu din, hindi na sila naugnay sa pag-aasawa sapagkat ang Diyos ay hindi po Diyos ng kamatayan, siya ay Diyos ng buhay. At sinasabi po natin Panginoon, gaya ng tinuturo ni Moises tungkol sa kautusan ng Levirata o Levirate Law, nagturo rin si Moises ito sa aklat ng Exodus Kapitulo 3 at sumusunod na ang Diyos ay nagpahayag kay Moises sa nagliliyab na mababang punong kahoy doon sa bundok Sinai at nagsasabi ang Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Namatay itong si Abraham, nariyan pa rin ang Diyos. Namatay itong si Isaac, nariyan pa rin si Diyos na si Yahweh. Namatay si Jacob, Diyos pa rin na parihas. Ibig sabihin, hindi siya Diyos ng kamatayan, siya ay Diyos ng mga buhay.
Kaya dahil sa Kanya, dapat nating tingnan, hindi ang tungkol sa kamatayan, bagkos ang tungkol sa pagkabuhay muli o ang tinatawag nating resurrection o sa salita ng Koinoko na Griego, anastasi o sa Latin, resurrectio o sa salita ng ating Panginoon, theia. At dahil ganon pala ang buhay na dapat tingnan natin sa perspektiba, hindi tungkol sa kamatayan at ang kamatayan ay daanan lang, parang pintuan lang upang tayo titingin para sa buhay na pagkabuhay muli. Mahalaga na ang buhay natin ay paghahanda para sa pagkabuhay muli. Kaya tama yung sinasabi ni San Agustin. Ayon pa kay San Agustin, sinasabi niya, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo ay siyang pinakapundasyon ng ating pananalig na Kristiyano. At dahil dito, magmula ang ating pag-asa sa walang hanggan. Pag-asa sa walang hanggan, yun ang dapat nating tingnan dahil kung tayo naniwala na hanggang dito lang sa mundo ang buhay at wala na pong pagkabuhay muli, wala po tayong maasahan. Kaya yung pong naniwala na tayo ay nanalig sa ating Panginoong Diyos, na Diyos ng mga buhay, at ay magkaroon din ng pagkabuhay muli. Pumalakpak nga ng malakas nang tayo naniniwala na mayroong pagkabuhay muli, at dahil sa pagkabuhay muli, mas mahalaga na ating paghandaan itong pagkabuhay muli, sapagkat ang tao ay hindi po para sa kamatayan, ang tao ay para sa pagkabuhay muli, sapagkat ang ating Diyos ay hindi Diyos para sa kamatayan, ang ating Diyos ay Diyos ng pagkabuhay. At dahil dito, mas malaga ang ating buhay kapag tinitingnan natin na naugnay tayo sa Diyos ng malaliman at tumataliman tayo sa Kanya, sapagkat kung hindi tayo naniwala ng Diyos ng mga buhay, ano pang kahulugan ng pag-alay ng ating Panginoong Hesukristo sa kamatayan sa krus at Kanyang pagkabuhay muli, kung hindi tayo titingin na mahalaga ang buhay sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay at hindi Diyos ng kamatayan. Tayo kung minsang mga tao ay nagpapahalaga sa mga bagay-bagay na tinatawag na temporaryo lang at may hangganan dito sa mundo. At kung minsan ito pa ang ating pinahalagahan. Dapat sa buhay natin magpahalaga tayo sa mga eternal na mga bagay-bagay. Buhay na siyang may kabuluhan sapagkat naugnay sa Diyos. Diyos ng buhay at hindi Diyos ng mga patay. Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pag-asa na mayroong pagkabuhay muli, at dahil dito, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Tama yung sinasabi ni Papa San Juan Pablo II, tayong mga nananalig na Kristiyano, tayo po ay sambayanan ng pagkabuhay muli, at ang ating awitin ay ang Alleluia. Naway tayo'y naniwala sa Diyos, Diyos ng buhay. Ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli at ang buhay natin ay may saysay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin
bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ang kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Canlunsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat. Ikaw ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtas aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin ng iyong kadakilaang ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagin dapat namang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanginoon ay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapalag naming may panindigan, ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kay isa namang helsi siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo.
Bago niya pinagtisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayunman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naghunay nang may pag-asa na sila ay muling magbubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangaw ang katawan ni Kristo sa buhay ng hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My soul is thirsting for you, O Lord. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. O God, you are my God, for you I know. For you my body yearns, for you my soul is like a land parched, lifeless, and without water. My soul is thirsting for you, O Lord. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. So I look to you in the sanctuary to see your power and your glory, for your love is better than life. My lips offer you worship. My soul is thirsting for you, O Lord. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo,
sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nanalangin at kami nagmamakaawang kalugdan po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kalanman igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na post-posting sa iba't ibang paraan. Naway inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa ng hirap at ngailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain po yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pasalamatan natin si Father Frank Villanueva na kasama natin sa paglilingkod ngayon sa ating pagdiriwang sa banal na misa. Tayo ay tinatawag na maniwala sa pagkabuhay muli, sapagkat sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus, lahat ng ating pagpatotoo at pananalig at lahat ng ating buhay Kristiyano ay nagkaroon ng saysay at kabuluhan. Ngayon na po ang pagbabasbas. Ngayon po namin tayo sa bagya, mga bagay ng basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan para sa mga ilangan ng tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan mo itang naloob na tinatanahon. Malapsan di po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pagitan ng benisyon ito na may lalo kami maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming lahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayag ang taglay, ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.